Hello, Daniel. Alabo na ng mata ng tita. Nakagano na ako. Lalayo ko na nga ito. Ayan, ganyan. Hindi na kayo mabasa. Hello, 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 Rosemary. Hello, it's me. Hello, hello, hello. Long time no see. Ha? Medyo matagal-tagal na bago ako nakapag-live-live, ano? Oo, parang ano, 2 taon akong tulog. Hello, everybody! Uy, gumaganda. Alam mo, gusto ko nagla-live dito sa TikTok kasi maganda ang filter dito. Hello, hello, hello mga mahal ko pamangkin. Please like, share, and share this live. Para dumami-dami tayo at meron ako ikikwento sa inyo, pero kailangan dumami muna kayo bago ako magkikwento. Sus Mariosep, anong sabi ko dito, usapang scam. Na-scam na ba kayo? Nabudol na ba kayo, ha? Hello, hello, hello! Ang sweet mo naman, yung bias ko. Teka nga, paano nga ba to? Meron tong ginagawa para lumabas lahat nung... Ay, hindi yan. Ay, ayun. Yan. Hello, hello, hello. Parang isaw ang alin ng buhok ko. Tita baby, bumabata ka. Ganun talaga. Pag chicharon ka ng chicharon, talagang babata ka ng babata. Uy, thank you so much! Ay, paramihin nyo tayo na mayroon ako ikwento sa inyo, Sus Mariosep. Para hindi pwedeng ako lang ang mataas ang blood pressure, ha? Hindi pwedeng ako lang ang bina-high blood. Meron ako ikikwento sa inyo. Oh my God, hello, Jucres. Jucres ba? Tingnan mo yung mata, hindi ko na mabasa. Love you too. Hello, Calypso. I'm a baby drag queen po. Hello. Huwag ka maglala. Ngayon, baby drag queen ka. Give it a little more time. Magpuyat ka at uminom ka ng maraming hindi maganda sa katawan mo. Magiging tita baby ka na rin. Saan ka galing, tita? Diyan. Nakagigising ko lang. Kaya buhok ko hindi pantay. Nahigaan ko eh. Hello. Cut or hello sa inyo. Hello, Kiana. Hello, Francesca. Okay, Kiana, mano. Halika mo yung sing-sing ko. Parang Pope. Parang Santo Mama. Santo Mama. Pag naliligaw ka, di ba? Hello, Tita Baby. Just got home from work po. Ay, buti naman zero nakauwi ka na. Nakikita ko sa bintana ko, lakas-lakas ng kulog at saka kumikidlat-kidlat pa. Oh, at least you're safe at home, ano? Maliban na lang, kung nasa ano ka, kung wala kang tirahan. Jucres, I wanna be your drag daughter po. Talaga ba? Ngayon na? Baka parang bata ka pa. Tsaka na, pag medyo pagod ka na sa buhay, tsaka ka lumapit sa akin. Ay naku, mga kabataan kayo ngayon, nag-e-enjoy pa kayo sa buhay. Ha? Hindi pa kayo nagsasawa sa mga kalokohan at kataranaduhan ng mundo na ito. Hello, Ann. I wanna be your drag daughter, sabi ni Jucres. All stars na yan. Gian, meron akong sikreto sa atin lang, ha? Tinanggap ko na yung old stars. Drag Race Old Stars. Tinanggap ko na. Hello! Hello, hello. Maraming salamat sa mga pinagpipindot nyo dyan. Ano to? Hi! Hello! Ay! Ang ganda. Bagay sa kanyang corona na yun. Thank you so much! Hello! Hindi mo magsasawa, ma.
Maria, alam mo naman yan, colored ako ngayon dahil in a few moments from now, June na at buwan na ng Pride, di ba? Buwan na naman natin. Mga queer folk, hello! Pasok lang kayo ng pasok. Hello, Will! My one and only tita baby. Aba, natural, kailangan ako lang. Wala nang iba. Di ba? I'm your biggest electric fan. Wow, perfect na perfect. Alam mo, init-init ang panahon ngayon. Umikot ka nga yung pinakamabilis mong ikot. Ha? Thank you so much, Fran, Cheska. Ay, ang dami naman flowers. Sige pa. Paulanan niyo pa ako ng roses. Hello. Mukhang pang old stars nga si tita, no? RuPaul's Drag Race Old Stars. Tita mo? Tita ko, tita nating lahat. Alam niyo, sabi sa akin ni Stel ng SB19, na gusto ko sinabi niya, ako ang inyong tita forever. Di ba? Biruin niyo kayo, a few decades from now, lolo at lola na kayo. Ako, baby pa rin. I am your tita forever. Parang paos, ganyan talaga pag medyo nagagasgas sa lalamunan. Busy book and blessed. Kaya nagagasgas sa lalamunan. Love you. Thank you so much. Ano, chika mo ngayon, tita baby? Eto na nga, Walterina, sinasabi ko sa'yo. Pansinin mo, sinulat ko dun sa topic. Ewan ko kung nakikita nyo. Kayo ba na-scam na? O nabudol na ba kayo online? Ha? Sus Marios, help! Nabudol na ba kayo online? Ako muntik na. Eto yung kwento. Gusto nyo ba magkwento ako? Ang continue pa. Magkikwento na ako. Eto na. Gabi na. Baka bigla akong antukin dito. Bumagsak na lang ako sa mesa. Matigil ang daldala. Di ba? Mapanood nyo pa ako dito nakapikit sa tumutulo ang laway. Walang ganon. Eto na. Totoo. True story to. Mga lekat kayo. Iced tea muna, iced tea. Maraming salamat TikTok Shop. Maraming salamat TikTok Shop sa aking pichel. TikTok Shop, isa yan sa mga pinakamalakas mambudol ng mga shopping natin. Speaking of, bago ko ituloy yung kwento ko, eto na, sa atin lang. Alam mo na isang gabi, nakahiga ako. Tapos, nagtititingin ako ng mga online sa TikTok, ng mga shop dyan. Sabi ko, ano bang nauusong di ba ganyan, minsan nag-scroll ka lang sa TikTok, biglang may nagla-live na nagtitinda na sa inyo. Di ba? Na kung ano-ano, mga bagay na hindi nyo kailangan, at saka mga bagay na hindi nyo inakalang kakailanganin nyo pala. Ang galing ng TikTok Shop, no? So, eto na. Minsan ako nabudol. Alam niyo yung pagpaputi ng kilikili? Yung sabi nila, sinusubukan ko pa lang Wag niyo akong anuhin dito. Don't quote me on this one. So, nakikita ko sa TikTok, na ang partner daw ng the ordinary glycolic acid. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Nag-i-English ba kayong lahat, Pumasa ba kayo ng grade 4? The ordinary glycolic acid. Pag pinartneran mo raw yun ng Nivea hand body wash cream, ganon. Hand body face cream. Nakakaputi daw ng kilikili. Nabudol ako. Napabili ako ng isang araw. Dumating na nga! Ang glycolic acid parang 3 times a week mo lang siyang i-apply. So, babalikan ko kayo kung pumuti na yung kilikili ko. Gusto ko yung sobrang puti na pag brown out, sagtaas ako ng kilikili, maliwanag na. Yung mas maliwanag pa sa buhay natin. Other one, ex ko of 3 years. Sabi ni, ano na naman tong, wala ka naman pangalan Unggoy ba yan? Yung icon mo? Sabi ni Unggoy, other one, ex ko of 3 years, nakipag-break sa akin to focus on studies, pero may bago na. Ay nako! Scam!
Maganda, alam mo, naku, seryoso, huwag niyo ako susian. Ang dami ko ikikwento na uunahan ako ng mga chika nyo. Pero eto na nga, so, di ba summer na? Ito totoo to ha, walang biro to. Tamaan man ako ng kidlat, may kidlat ngayon na, di ba, kumukulog-kulog pa. Mag-ingat kayo ha, at sana kayo nasa bahay at mukhang malakas ang buhos ng ulan. Madilim ang, tignan nyo, sumilip kayo sa langit. Madilim, di ba? Oh, bakit? Kasi gabi na. Madilim ang sky kasi nga gabi na. Pero bagamat madilim ang sky, kumikidlat at bahagyang parang kumukulog-kulog pa. So, mag-iingat kayo ngayong gabi ha, mapirme kayo sa bahay at baka kayo ay mabasa, mahamugan at huwag naman sana kayong tamaan ng kidlat. Mabuti ng tamaan ng lintik, huwag lang kidlat. Actually, yun eh. Alam niyo ba, ang lintik kidlat pala? Pag sabi nga, naku, natamaan kayo ng lintik, kidlat pala yun. Ni-research ko yun, akala ko kasi lintik is a bad word. Hindi pala siya bad word. Hindi rin siya good word, lalo na pag tinamaan ka ng lintik. So, eto na nga ang mahaba naman yung chika ko eh. Makinig kayo. So, ito totoong storya to ha. Totoo to, hindi ako nag-iimbento. Nung isang araw, promise, tumaas yung BP ko. So, dahil summer na, diba, summer na, kinausap ko yung Team Tita Baby. Chinika ko yung Team Tita Baby. Sabi ko, gusto niyo ba mag-beach? Kasi summer. Total, hindi pa kami nakakapagbakasyon kahit kailan ng aking Team Tita Baby. Yung aking road manager, yung aking drug assistant, yung aking manager, yung aking content creator, producer, at saka yung mga malapit sa akin na madalas kong kasama, no? Sa mga gigs na lagi kami magkakasama niya lagi sa trabaho. Eto na nga. Sabi ko mag-beach tayo, tara mag-beach tayo. So sabi ko dun sa sa assistant ko, alam, tumawag ka ng resort. Tingnan mo, gusto ko yung malapit lang, ayoko ng 6 hours away. Kasi maganda daw sa Pangasinan, ha? Maganda daw doon sa Bolinao, maganda daw ang mga beach doon. Kaya lang 6 hours. Baka mamaya pag bumiyahe ako ng 6 na oras, mag-rigor mortis na ako at langawin na lang ako. Diba? Sa sobrang tagal ng biyahe. At saka syempre, pag ang biyahe mo 6 hours, hindi yan pwedeng overnight. Kailangan at least yan 3 days, 2 nights. Diba no? Ha? Oo nga, Francesca, ganun talaga. Para talaga akong video call ng tita mo. So, eto na nga. So, mga 2 weeks ago, nag-imbestiga na kami. May mga beach na pwede natin puntahan. Sabi ko, alam mo, maganda naman yung mga beach sa San Juan, Batangas. Malapit pa. Diba? Tsaka nakapunta na rin ako doon mga a few decades ago. Siguro mga 6 decades ago. 6 decades ago? Hindi naman. Siguro mga 10-15 years. Ang tagal na din, ano? Pero anyway, nung nakapunta ako sa San Juan Beach sa Batangas, ang ganda ng kanilang dagat doon. May wildlife pa. Pag ikaw lumangoy-langoy, makakakita ka talaga ng mga fish, ng mga Finding Nemo, mga Dory, mga Finding Dory, mga gano'n, makakita ka. Tsaka ng mga octopus, ganyan, makakita ka. So anyway, nagandahan ako. Sabi ko, mag-research ka doon sa beach sa San Juan. Tignan mo yung mga resort doon. I'm sure meron na mga bago kasi nung panahon na pinupunta-puntahan ko, parang 2 o 3 pa lang ang resort noon. Iba pa yung boyfriend ko noon, niloko din ako. Diyos ko, pangalawang scam yan. Ang kwento ko sa inyo mamaya. Kasi ito na. So, nakahanap kami ng mga resort, di ba? Di ba? Ito, makinig kayo sa akin ha. Makinig kayo sa akin. Ang mga Facebook page, di ba? May mga Facebook page yung mga resort, di ba? May website, may Facebook page, minsan may Instagram. So pag kunyari magre-research ka, tsaka may mga pa-TikTok pa yung iba dyan, research San Juan, Batangas Beach Resort. Maglalabasan lahat yun. May fan page sila sa Instagram, meron silang Instagram, meron silang fan page sa Facebook, meron silang TikTok pa minsan, di ba? Tapos makikita mo pa nga sa TikTok yung mga content creator na nagsasabing, we're here at San Juan, Batangas. We discovered a beach resort that's good for the family.
Join me in exploring this beach resort. Di ba gano'n, di ba? So, eto na, nakakita kami ng beach resort. Kausap na namin, pinapakausap ko sa sekretarya ko. Mamaya ako nasasabihin ko ano yung pangalan, ha? So, dahil marami kami, mga 8 kami, 8, mga 10, mga ganyan, may kasama pa kaming driver. Sabi ko, bakit di na tayo kumuha ng villa? Good for 12, yung mga gano'n, di ba? Sama-sama kami sa isang malaking bahay, siguro room, 3 ang kwarto, gano'n. Tapos hati-hati kami sa kwarto. Ay, masaya yun, di ba? Tapos tabi kami ng driver. Kasi ang driver, sweet lover. Alam niyo ba yun? So, eto na nga. Aba, kachat namin, kausap. Di ba? Nagtatawag, nag-ano pa nga, hindi nga tumatawag, nagchat-chat lang. Meron po kayong villa, good for 8 to 12. Magkano po ang rate? Kasama na po ba dyan ang breakfast? Tapos yung sekretaryo ko, chat. Kayo, mga kabataan, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapirmi sa chat lang ng chat, ha? Kailangan, sinusigurado nyo, tumawag din kayo. Minsan nga, mas maganda pang video call eh. Kailan namang hindi maganda ang video call? Lagi namang maganda ang video call, masarap pa nga yun eh. So, eto na. So, nag-inquire kami ng villa. Hello, Francesca. Hello, your Sammy. Hi, Tita Baby. Can I have an advanced birthday greeting? Oh, happy birthday, great. Happy birthday, great nga eh. Happy birthday, great to you. Kailan muna yan? Baka naman yung advance mo 3 taon pa ang birthday mo. Ganun ba katagal? Thank you, Francesca, for the flowers, the roses. Paulanan nyo ang inyong Tita Baby. Walterina, ipalaganap mo ang pangalang Walter. Walter Mart. Hello, Red Marble. Tita, hindi mo kami maloloko. Nasa tsinelas. Naka-tsinelas ka lang, nakaganyan ka. Naku, ako talaga sinasabihan mo ako ng ganyan, Walter, ha, with an AK. Terno naman yung tsinelas ko. Terno. Ha, pinlano ko yan. Mamaya iba na yung kulay niyang green. So eto na nga. Asa na ba yung kwento ko? Di ba ano nga kami ng beach? Uy, maraming salamat, Francesca. Buti pa si Francesca. Apaka-generous. Ay, yung mga iba dito, anong ginagawa nyo? Binibigyan nyo ba ako ng flowers, ng roses? Pinaulanan nyo ba ako? Koronahan nyo naman ako. Ano ba yan? Ang hihina nyo naman. So, eto na nga. Asa na yung kwento ko? Di ba magbubook kami ng resort? Ha? Magbubook kami ng resort. May kausap na nga kami. Nag-inquire na kami. Meron daw bahay. Good for 8 to 12. Kasama na daw ang breakfast. Eto pa kasama din daw ang dinner. Tinanong ko magkano. Yung isang buong bahay na good for 12. Kasama dinner ha. 17,000 daw. Bonggang-bongga tong resort na to. Ang lodging. Libre pa ang breakfast at saka dinner. Magkano yun? Sabi ko, apakamura naman. Pero sabi ko, ba't ako magre-reklamo ang mura? O, di ba ganun din naman kayo? Pag parang nasa TikTok kayong ganyan o kaya nasa Shopee, parang hindi ko naman kailangan to, pero parang mura. May discount, naka-sale. Add to cart. So ako, add to cart ang tita. Pero bago ko ituloy ang kwento, mag-hello muna ako sa inyo. Hello. Hello, Juicy. Nga pala, thank you so much, Juicy, for following your Tita Baby here on the live. Kayo, mga lekat kayo, nandito na kayo sa TikTok. Make sure you follow, like, and subscribe to the TikTok channel of your Tita Baby. Ngayon na, ha? Follow me on here, on the TikTok. Ngayon na, dali, bago ko ituloy yung kwento ko. Follow me. And make sure you share this live right now dahil naku, ang dami kong chika sa inyo.
Gusto ko magkwento. Eto na! Bago ko ituloy ang kwento ko ulit, asa na nga ba ako? Ang dami nyo kasing dali-dali. Ang gown ng tita, of course, di ba? Naka-follow na ako, tita. Thank you sa'yo, Francesca. Oo, parang matagal ka na naka-follow. Old follower here. Binunutan ka ng puting buhok, tita, piso isa, sabi ni Walter with a K. Nako, kala mo ito lang ang puting buhok ko. Lahat bunutin mo ha, hanggang mawalan ako ng balahibo. Okay, so eto na. Ang usapan natin ngayon para dun sa mga bagong pasok, nagkikwento ako tungkol sa mga scam at saka sa mga budol. Ha? Dahil kailangan mag-ingat kayo dyan. Pero teka muna, speaking of scam at saka budol, kayo ba nabudol na online? Ha? Nabudol na ba kayo online? Sure ako, nabudol kayo online. So hayaan yung ibudol ko din kayo. Alam nyo bang nag-release ako ng talk show sa YouTube? Ha? Are you following me on the Instagram? And are you following me here on the TikTok? Nag-launch ang premiere episode ng The Tita Baby Show. Puntahan nyo ngayon yan sa YouTube. Mag-subscribe kayo ngayon. Nagbabantay ako sa YouTube ha. YouTube ang, yung tumutugtog na yan, YouTube yan. Babantayan ko, dapat dumami ang followers ko at subscribers ko dyan. Kayo yon. Ha? Makinig kayo sa akin. Makinig. Bago matapos yung kwento ko, pumunta kayo ng YouTube ngayon, hanapin nyo yung Your Tita Baby. Not his, not hers, not theirs ha, but Your Tita Baby. Pag kayo nakakita ng Tita Baby na hindi singganda ko, wag yun ang isubscribe nyo. Ha? Malamang sa malamang, totoo nyong tsahin yun. Tsaka. Kailangan maganda. Pag maganda ang tita, ako yon, ha? So, punta kayo ng YouTube ngayon, hanapin yung Your Tita Baby, mag-subscribe kayo doon at meron akong unang-unang episode ng aking talk show. Ha? Panoorin nyo yan. Alam nyo kung sino ang guest ko. Episode 1 pa lang to. Meron pa ako mga episode na parating. Ano ba yan? Nahuhubaran na ako. Dapat ata ibaba kong ganyan eh. Episode 1 pa lang yan. Makinig kayo sa akin. So, episode 1 pa lang yon. Ang guest ko, ha, maraming salamat. Mga kapwa ko content creator. Mga amiga ko yan. Si Makoy Dubs. Kilala niyo si Makoy Dubs? Ha? Si Makoy Dubs. Si Tita Julie. Si Auntie Julie nyo. Ay, thank you so much. Ay, nakoronahan ako ng hearts. At saka, alam mo Francesca, mahal na mahal kita. Thank you so much ha. Punong-puno na yung puso ko ng flowers. Maraming salamat. Clyde, of course, to you too. Watching from Dumaguete City, Negros Oriental. MJ, shout out sa inyo mga taga Dumaguete. Negros Oriental, mabuhay kayo dyan. Tita loves you. Mwah. Hello. Pa-shout out po Anthony. Anthony, shout out sa iyo ha. Ay naku, na-miss ko kayong lahat. Teka, yung lumalabas yung ano ko. Ang sexy ko na kasi masyado ngayon. Yung mga damit ko maluwag na. Ang katotohanan nun banat na lang sila. Gamit na gamit kasi. Oo nga, maraming salamat ha. VG Shosho, yung stripe ng bra ko. Ay, kasi alam nyo nagbabra ako. Diba? Alam nyo may salud dyan. Tita Pengi po last anong hihingin mo sa akin? So, eto na nga. Mapunta tayo ulit, Maraming salamat dun sa mga nagtsatsagang kachika ako ngayon dito sa TikTok, ha? At wala kayong mas magandang gawin kung di pagtsagaan ng inyong tita. I love you very much. Maraming salamat. At pagpalain sana kayo, ha? Sa mga natitirang buwan ng 2026. Nangangalahati na ho tayo, malapit na mga lahati ang taon. May 30, June na. January, February, March, April, May, June. Nangangalahati na ang taon. Diba? Bawi pa dun sa mga kailangan pang bumawi for 2026. So, ako, taos puso, mula sa puso ko, ipagdadasal ko kayong lahat sa mga nanonood ngayon, ay magkaroon pa kayo ng blessings this 2026. Ito na nga,
ang dami ko sinasabi kung ano-ano kasi itutuloy ko yung kwento ko. So pumunta kayo ng YouTube ngayon, hanapin niyo yung Tita Baby Show. Hanapin niyo yung The Tita Baby Show. Puntahan niyo yon, panoorin niyo yung first episode. Kasama ko nga yung content creator, kapwa ko content creator, si Mighty Magulang, na isang tiyahin din, at saka si Makoy Dubs. Mga bidang-bida yan sa social media. Si Makoy Dubs at saka si Mighty Magulang. Hindi lang yun, dahil bigatin ng inyong tita, no? Bigatin ako, pati timbang ko ang bigat eh. Ha? Yun nangangalahati na nga lang yung buwan hingan ng pamasko agad. So, ito na nga. So, Christian Esguerra na interview ko. So, tatlo ang aking guest sa episode 1 ng The Tita Baby Show na mapapanood nyo lang naman sa YouTube. So, please, subscribe to your Tita Baby sa YouTube and follow and like at saka panoorin nyo, please. Marami kayong matututunan kalintikang galing sa akin. So, eto na. Babalik tayo sa kwento kong scam, no? Tsaka budol. Magbabayad na ako. Sabi ko, pwede bang alamin mo? Sabi ko sa sekretarya ko. Sige, para dun sa mga bagong pasok. So, nag-inquire kami ng aking team Tita Baby. No? Ay, kumukulog na. Ha? Kumukulog na. So, eto na. Sabi ni Dave, Tita, sino pinakamahirap mong nakalipsync? Wala, lahat sila pa ni sakin. Sila ang tanungin nyo. Kung sino pinakamahirap na kalipsync, sabihin nila si Tita Baby. Kahit mamalat-malat. So, ito na nga, babayaran na namin yung resort. Diba? Kinausap ko yung sekretarya ko, sabi ko, Day, tumawag ka ng resort dyan sa San Juan, Batangas. Kasi gusto kong mag-beach tayong lahat dahil summer. Tapos na yung summer, bumubuhos na yung ulan, may kulog at kidlat pa. Wala pa rin kami, hindi pa rin kami nakakapag-beach. Sayang naman yung aking inaamag na bathing suit. Hindi ko magagamit. Kailangan maarawan yon, tsaka maasinan ng dagat. So, eto na. So, meron na kaming date. Next weekend, kami babiyahe papuntang San Juan, Batangas. Sa isang resort na ibubuk nga namin dapat. Good for 8 to 12 kasi meron akong malaki-laki ang aking team. Kasama ko yung aking road manager, drug assistant, yung aking isang photographer, yung aking content creator, producer, tsaka yung videographer. Kung tax exempt, di ba ganun yun? Batabol ako. Ang mahaba yung chika ko. Hindi na, ito na! Sabi ko, ano ang payment details? Binigyan ako ng personal bank account. Nagduda na ako. Kinutuban lang ako talaga. Alam mo, yan ang maganda pag matanda ka na eh. Ha? Kayo dapat ma-excite kayo na medyo nagmamature na kayo. Bakit? Kasi ang dami nyo ng pinagdaanan sa buhay nyo. Lahat yan, meron kang matutunang aral. Bawat taon ng buhay mo, bawat taong makasalimuha mo, bawat jowa, boyfriend, girlfriend, kabit na makasalimuha mo sa buhay mo, may matututunan ka.
Eto na. Kinutuban ako. Sabi ko, teka muna, parang too good to be true. Ang ubod na nga ng mura ng villa, na 3-room villa, ha? Na good for 8 to 12, kasama na yung breakfast at saka dinner. Nagduda na ako doon, too good to be true. At eto pa, ang binigay ng bank account details, personal. Sabi ko, teka muna. Sabi ko sa sekretarya ko, tawagan mo nga yung number kasi kachat lang niya sa Facebook. Kachat lang niya sa Facebook eh. Lahat ng tanong namin, chinachat na sa Facebook. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kabataan, huwag kayong chat lang ng chat. Maki-chat, pag nag-i-inquire kayo, chat kayo, pero make sure meron kayong mga multiple sources of credibility. Ha? Hello, RZ! It's me, Tina, drag fans. Hi, Tita! It's me, hello. EK, masama ugali. Favorite ko yan. Mga masama ang ugali. Hello, Art Lawakemi. Hello, Art. Thank you so much at andito ka. Malakas instinct ni Tita. Oh, ay naku, sinasabi ko sa iyo. Pag medyo ang dami mo na, maraming beses na kasi ako naloko sa buhay ko. Mamaya ikikwento ko yung iba. Eto muna. Beach Resort. Magbabayad na nga ako dapat. Tapos hinihinga ko ng bank details na binigay sa akin personal bank. Sabi ko sa sekretarya ko, Day, tawagan mo nga yan. Tanongin mo kung may resibo sila kasi hihingi ako ng resibo. At saka, magpa-video call ka kung nasa resort siya kasi gusto ko makita yung kwarto. Di ba ganon? Uso na ngayon ng mga video call. Sabi ko, teka muna. Maliban sa nagdududa ako, gusto ko makita yung bahay. Titirahan ko. Sa ganda kong to, kailangan maganda rin ang titirahan ko. Tinawagan ng sekretaryo ko, hindi sumasagot ang telepono. Hindi sumasagot ang telepono at binabagsak yung phone call. Chat lang daw. At pagkatapos, nung nag-chat, di ba tumawag na yung sekretarya ko, hindi sinagot. Binabaan. Nung binaba yung telepono, nag-chat yung resort sa amin. Dun sa kausap niya, yung sekretarya ko. Parang, are you going to reserve the resort? Or we're going to give it away to someone? Threaten ako? Are you threatening me? Baka hindi nyo alam, di lang ako lipstick assassin. Assassin ako talaga. Hahanapin kita, hahuntingin kita, at sasampalin kita ng mag-asawang sampal. Pak! Pak! Nang may kasamang singsing. Para bumakatang mga bato-bato ko dyan sa mukha mo. Pinressure ako. Kung di daw ako magbabayad ngayon, ibibigay daw nila kasi waiting list, maraming waiting list. Teka muna. Galawang scammer yan. Kasi kung matino kang hotel, sasabihin mo, we will give you an option for a few days. Di ba? Ganun yan, di ba? We would give you an option to think about your reservations. We'll give you 3 days to confirm your reservation. For the meantime, we will pencil book you. Ganon! Hindi. Sabi, magbabayad ka ba o ipamimigay ko yung kwarto mo? Sabi ko, teka muna, Day. Hanapin nga natin yung mga iba nitong website. Alam nyo ba, sa Facebook, 3 ang fan page niya. 3 ang fan page ng resort. Iba-iba ang number. Pare-pareho lang ang picture. Iba-iba ang number. May logo. Legit. Verified. Mga lintik sinasabi ko sa inyo. Verified yung fan page. Ako nga hindi nga ako verified Ha? Superstar, megastar, gigastar na ang Tita Baby. Verified ba ako sa social media? Ha? Alam niyo ba kung ano ang na-verify sa akin? Diabetes. Yon, verified. Ako nga hindi verified. Sila verified ng Facebook ng Meta. Metama Sinasabi ko sa inyo. Eto na, 3 ang fan page, iba-iba ang may-ari, iba-iba ang number, iba-iba ang pangalan ng resort, may picture ng kwarto, may mga taong nagsasayaw, may mga taong ninanakaw yung mga picture sa official website ng resort. So doon kami pumunta sa official website ng resort. Bumungad sa official website ng resort.
We do not accept payments through any other means except through digital booking here in our website. Sabi ko, Day! Lintik ka, dalawang linggo na natin kausap yung resort na yan. Yung kausap mo, scam pala! Sabi niya, tita, paano mo nalaman? Sige, eto, tingnan mo. Puntahan mo yung website, iba yung number ng website. Iba yung number ng website, at saka iba yung pangalan ng tao doon. Tinawagan namin. Sabi ko, girl, tawagan mo yung resort. Ito yung number. I-confirm mo kung sila ba tong Facebook account na to. Negative. Mga akla, negative. Hindi nila official fan page yun. Saan ka pa? Muntik na akong manakawan ng 17,900. At saka ito pa, gusto full payment. Saan ka nakita ng resort na gusto full payment? Ha? Tapos, pupwersahin ka pa. Magbayad ka ngayon kung hindi, bibigay ko yung resort bukas sa iba. Dahil naka-waitlist. Ako ang first option nyo. Bakit? Mukha ba ako mayaman? Ganun ba yon? Kaya ako ang gusto nyong patulugin dyan sa kwarto ninyo? I promise. Nagtingin na lang kami ng sekretarya ko. Sabi ko, alam mo, sasabunutan kita 2 linggo mo nang kausap yan eh. Ngayon mo, magtawagan mo, mag-aano tayo. Tsaka gusto ko ng taong kausap, sabi ko, kasi kachat lang niya eh. Sabi ko, ay, kaya nako mga bata, sinasabi ko sa inyo. Hello, Walterina. O, pangalawa ka ng Walter dito. Meron pang isang Walter. Conzi Bear, hi. Jace. Hello, Jace. Mabango ba si Stel? Alam mo, hindi ko maalala kung mabango siya. Basta ang naalala ko, tumulo na lang yung laway ko. Ang sarap ni Stel, sinasabi ko sa inyo. Puntahan niyo yung video namin. Ay! Punta ka na YouTube ngayon, hanapin niyo yung room. Room, yung kwarto, no? Sa English, room. Yung music video ni Stel, andun ako. Tsaka, alam mo, hands down ako kay Stel. Sabi ko, Stel, pinanood ko siya magtrabaho. Siya tsaka si Justin nakilala ko eh. Nagtatrabaho kami. Alam mo, yung dedication, professionalism, courtesy ni Stel tsaka ni Justin tsaka ng buong production team, hands down ang tita. Sabi ko kay Stel bago ko umuwi, alam mo Stel, na-inspire ako sa'yo. Na-inspire ako sa hard work mo. Kasi minsan, aminin nyo to, minsan, pagpagod ka na, puyat ka na, nagsasawa ka na, nag-give up na tayo. Ayoko na, pagod na ako, matutulog na lang ako. Si Stel hindi siya ganoon, hard worker talaga siya. Talagang gusto niya talagang i-achieve yung mga pangarap niya. I think yun yung sikreto eh, no? Pag meron kang pangarap na gusto mong i-achieve, minsan talaga kailangan mong harapin yung hard work at saka pagod, puyat, di ba? Difficult decisions. Mga ganon, kailangan mo siyang harapin para ma-achieve mo talaga yung pangarap mo. Parang ako, difficult decision ang sumali ng Drag Race Season 3, ha? Para sa matandang katulad ko, na mga kalabang ko, mga katulad ni Maxi na 24 years old. Ha? 24 years old times 2, 48. Yun ang edad ko ngayon. Biruin mo, yung edad nila times 2 ako yon. Oh. At pagod, puyat, ganun si Stel. Sabi ko, ay naku Stel. Tapos na yung Drag Race Season 3, nag-shoot na kami nun eh. Tapos na. So sabi niya sa akin, tita, meron akong chismis ha. Sabi ko, huwag ka na lang maingay. I will neither confirm nor deny. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, ay thank you so much. Sabi ko, Stel, na-inspire ako sa'yo kasi ano ka, hardworking. Yun. Sabi niya, thank you tita. Sabi ko, total hardworking ka naman. Baka gusto mo akong ihatid sa bahay. Wala akong drive. Hardworking ka naman. Stel, kung nandiyan ka, kung nasaan ka man, Stel, I love you very much. At, I love you very much, Stel. At saka,
It was a pleasure working with you. I will hold that dear to my heart, yung experience working with you. And Stel, paparatingin nyo to kay Stel ha. Parating nyo to kay Stel. Stel, sana naman magkita naman tayo ulit. Ha? Alam kong busy ka, tsaka hindi ka na maabot. Pero tanda mo, ikaw nagsabing ako ang forever tita mo. So, hihindi ka ba sa tita? Baka gusto mong ipasundo kita kay mamatayan. Charot! I-message ko yung resort. Martina, I love you. Hello, Ahero. Ay, still Ahero. Hello. Francesca, tita, exit muna ako, morning here. Sige na, tulog ka na. Kinikilig yung pukin. Oo, yung matres ko. Yung matres ko, alam mo, nag-water-water. Okay, so ito na. Thank you so much at pinaglalaroan niya yung mukha ko, no? Ng kung ano-anong filter. Natutunan ko dun sa, ang natutunan ko dito sa experience ko sa resort, sa pagbubuk ng resort. At mabuti nang i-share ko to sa inyo, Mabuti nang i-share ko to sa inyo dahil ang taas ng araw. Yung Yellow Pages, pag pinuntahan mo yun, lahat ng tao, businesses, lahat nakalista, kaya ganito kakapal yun eh. Ganito kakapal, tas ganito kalaki. Malaking libro yun. Lahat ng number ng kahit sino sa buong Pilipinas na andun. Bakit? Because we trusted each other. Pag tumawag ako sa kanila, or tumawag sila sa number, ako yung sasagot. So pag kailangan ko ng resort, titingin lang ako sa Yellow Pages, may number doon. Di pa syempre uso yung cellphone noon at saka yung mga website. Wala pang internet noon eh. Telepono lang meron. Landline pa yung rotary, yung iniikot ng ganun. Masayang gamitin nyo, nakakainit. Kasi pag 9, bago mong papindot yung susunod na number. Ang tagal. Anyway. So eto na. Pag tumatawag ka sa number dati, 99% tama yung information at tama yung mga kausap mo at legit. Ngayon, ang dami ng scammers. Ang dami ng scammers, ang dami ng budol, ang dami ng fake news. Mag-iingat kayo dyan. Muntik na akong ma-scam ng resort na hindi pala totoo. Pero may totoong ganong resort. Nagkataon lang, yung fan page na pinuntahan namin, hindi pala legit. Japex pala. So, make sure you reconfirm from other sources, ang inyong mga kausap, ka-chat. Nako! Meowth, I love you. Hello, Mellow Yellow. Luisa! Hi, Ashley. Naintindihan niyo ang pinagsasabi ko sa inyo? Ha? Makinig kayo. Hello, Walterina. Ilabas ang mga pamalo para dyan sa scammer na yan. Oo, ay naku, sabi ko sa'yo, Anita. Eto pa. Makinig ka. So, minessage ko yung legit. Yung legit na resort. Sabi ko, do you know you have a scammer? Tapos pinadala ko yung link. Yung Facebook link nung scammer sa kanila. Sa email. Kasi email lang correspondence mo sa website. Sumagot. Nagpadala sa akin ng poster na this is our legit email and this is our legit ganyan. Payments are only through one source. Online booking. So pag nag-online booking ka, makikita and you can get resibo, etc. Ganyan. So legit. Huwag kayo magpapascam ha, mga mahal kong pamang queens.
makinig kayo sa akin, mga pamangquins at saka mga Babylonians, iwas kayo sa scam. Speaking of iwas sa scam, alam nyo bang today, kaya rin ako nag-live, kasi gusto kayong imbitahin. Gusto ko kayong imbitahin at imbitahan manood ng The Tita Baby Show. Oo, The Tita Baby Show sa YouTube. Puntahan nyo naman ang aking YouTube. Make sure you subscribe. Tapos you like and you share the first episode of The Tita Baby Show. Ang guest ko doon, it's a digital talk show. It's an informative digital talk show na meron akong mga pasabog with the live audience. Tapos nag-i-interview ako ng mga top influencers at saka mga top celebrities. Abangan nyo yung top celebrities na pinagsasasabi ko. Abangan nyo yun. Pero for episode 1, bigatin na ang guest ng inyong tita. First up, isa sa mga premiadong journalist dito sa Pilipinas na dating anchor ng ABS-CBN at ngayon host na ng kanyang sariling podcast. Si Mr. Christian Esguerra. Maraming salamat Christian kung nandiyan ka. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Si Christian Esguerra is sa mga mga truth tellers at saka mga truth story tellers. So, abangan nyo yan. Episode 1, kasama ko si Christian Esguerra. Hindi lang yon, in-interview ko din, nagkaroon akong pagkakataon makipagmarihan sa dalawa kong mga amiga. Si Mighty Magulang, na sikat din dito sa TikTok. Puntahan nyo si Mighty Magulang, sikat din yan dito sa TikTok. Na-interview ko siya. At saka si, none other than, Makoy Dubs. Mga amiga ko yan, mga mahal ko yan, sa totoong buhay. At maraming salamat sa inyo, Christian Esguerra, Makoy Dubs, at saka Mighty Magulang, sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon, makipagmarihan sa aking talk show. So please, puntahan nyo ang YouTube ngayon. Subscribe to The Tita Baby Show. Sa YouTube channel, nauutal na ako. Sa YouTube channel ng Your Tita Baby. Sabi ko nga, pag pumunta kayo ng YouTube at nakakita kayo ng Tita Baby pero hindi ganito ang kaganda, huwag nyong isubscribe yun, baka totoo nyong tsahin yun. Your Tita Baby, not his, not hers, not theirs, but your only Tita Baby. Okay, hello. Bago tayo tumuloy sa ating chikahan, makikipagbatian muna ako sa mga pumapasok dito. Walterina, kanina ka pa ha? Sige Tita Baby, para sa'yo. Wag lang para sa akin, para sa'yo din. Ang topic namin kasi doon, fake news at saka budol, tsaka scam. Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo sa scam? Online. Ang ganda ng input ng tatlo. Kaya panoorin nyo, makinig kayo. Kay Christian Esguerra, kay Mighty Magulang, tsaka kay Makoy Dubs. Ang ganda ng input nila. Dami ko rin natutunan. Kasi ako parang, ganun na nga pala ngayong panahon. Dati kasi nga, lahat ng bagay na pagkakatiwalaan mo. Pag nagtanong ka kung nasa ng tindahan, naglalakad ka, pumunta sa kung saan, naligaw ka. Pag nagtanong ka sa kahit sino, saan po yung, naliligaw po ako, saan po pauwi? Ituturo nila, nangyari na sa akin yan Ituturo nila ang totoo. Ngayon hindi na ganun. Di ba? Nasa scam ka na. Mag-aminan tayo ngayon. Sino sa inyo ang na-scam na or nabudol na online? Na fake news, nabudol at saka na-scam online. Pindutin nyo 11111. Pindutin nyo 1 kung nangyari na sa inyo yon. Hello, Avon Shuri. Hello, Lee Kamki. Thank you for reposting. Ikay, masama ugali. Alam mo, kahit masama ugali mo, parang mahal kita. Kasi andito ka pa rin. Thank you so much sa tips mo sa impromptu. Dati nakaabot ako ng top 10 kahit first time. Diba? Yun lang naman ang pakay ko dito. Para naman mahaluan naman kayo ng konting dunong sa mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Blessing ang maging matandang katulad ko. Diba? Blessing. Minsan nga, pinapahiya nga yung mga, matanda, masakit na yung likod, PWD, gurang, ganon. Hindi na ako insecure sa ganyan. Bakit? Ang dami kong natutunan sa buhay ko. Matibay na ang tita. At saka, sa mga pinagdaanan ko ng kabataan ko, na-achieve ko yung mga pangarap ko ngayon.
premier drag queen of the Philippines. Pak! Tita Baby. Nagwawater ang matres. Kestel. So anyway, so ganon. I love you muna, tita. I love you, Chloe. Alam niyo, sana yung mga pangalan niyo madaling basahin, di ba? Sabi ko nga, matanda na ako. So malabo na yung mata ko. Sabi ni notification, burakpak. Excuse me. Hard pakaker ako. Klo, isang I love you, siyang tunay, EK. Pa-shoutout naman po sa kaibigan kong si Dave. Sana mapansin. Dave, shoutout sa'yo. Sana tuyo ka at mukhang malakas ang ulan sa labas. Kumikidlat at kumukulog pa. So please be safe. Ano, kita niyo yung heart na to? Di ba meron niyang pwede niyo ba pusuan yan? Pwede ba? Ha, total, andito naman kayo ngayon. Pakipusuan na to. Pusuan niyo tong live na to. Make sure that you also share this live to your friends and family at makipagtsikahan pa ako sa inyo. So sino walang sumagot ng 111? Ano kayo? Hindi kayo na nabudol? Sabi ko, sino sa inyo ang mga na-scam na online? Wala. Eto, tiyak marami. O sabi ni RZ, na-scam na siya. 1. I love you, tita. Pa-shoutout po kay Sofia. Hello, Sofia. Tita, thoughts about mag-all-star. Pagkain ng tuhod ko, laban. Health first. Diba? Hi, tita. I miss you feeling down today but I'm so happy to see you. Oh, sorry to hear that. Sabi ni Anita Goodlavin, 1, sayang ang 400 pesos ko. Sana hindi yan ticket, no? Sa drag show. Oo, one time or another, di ba, nabudol na tayo, na-scam na tayo. Hello, Rose na lanta, tita pa-notice, please. Ow, sabi niya. Na-notice kita? Rose na lanta. Jazzy, pa-shoutout sa'yo. Sabi niya, shoutout sa'yo. Brainier Garcia. Tita Baby, parade po ng drag name ko po. Sirius Star? Sirius Star? Palitan mo. Top fans ng Drag Race Philippines notification. Maraming salamat. Tandaan mo ako, sana tandaan mo ako, Tita Baby, Walterina. Oo, kulit mo maaalala kita. So, eto na. Meron sa inyo mga na-scam. Meron sabi kanina, naloko na siya ng 400. Yung iba naman. Yung iba, walang sagot. Na-scam na ba kayo sa pag-ibig? Ha? Yung mga crush nyo, yung mga high school, nung kabataan nyo, ha? Yung mga kumekerengking kasi kayo, malalandi kayo, mapansin lang kayo ng mga kaklase nyo, crush nyo na. Tapos, lolokohin lang kayo. Di ba? Nangyari na yun, ano? Sabi ni Walterina, why? Tita, di ako ganon. Sure. Rumors, babalik raw siya sa season 4. Alam nyo, isa lang naman ang sagot dyan. Manood kayo ng season 4. Kung nandun ako, andun ako. Kung wala ako doon, di wala. Ha? Rob King Kong, top fan. Kanta ka po ng Dapat Pakak. Kung ikaw, Dapat Pokok. Ha? Pakantahin mo pa ako. Anong oras na? Malat na nga ako Diba? Sakit nga sabi ng sakiti, sabi ni Walterina. Kuya Kape, Tita Baby, ba't di ka mag-podcast? Sasagutin ko yung tanong mo, Kuya Kape. Pumunta ka ng YouTube ngayon. Kapapasok mo lang Pumunta ka ng YouTube ngayon, punta mo yung YouTube ng Your Tita Baby. Meron akong talk show doon. Hindi lang siya basta-basta podcast, talk show po siya. 3 ang aking guest, si Christian Esguera, si Mighty Magulam, at saka si McCoy Dubs. Meron din kaming mga audience, may live audience ang talk show ko. Saan ka pa? May live audience, nagpapagame show ako doon. Nananalo
Ha? Linti ka kasi. Maraming salamat sa mga nandito ngayon. Thank you, Stel. So, eto na. Baka maniwala kayo, nandito si Stel. Pero paabutin nyo kay Stel, sabihin mo, Stel, matagal ka nang hinahanap ni Tita Baby. Pero panoorin nyo muna yung music video namin, dalawa, ha? Hanapin nyo, may music video kami dalawa nun. EK, masama ugali, ayun, na-scam sa friend zone. Diba, no? Minsan, lalo na pagbata tayo, at saka meron tayong mga crush at school, o kaya kahit na medyo nagtatrabaho ka na, yapi ka, young urban professional, di ba? Bagong salta ka sa workforce, nagtatrabaho ka sa Globe, sa Google, sa TikTok, kung saan ka pa nagtatrabaho, sa Convergys, ganyan. Kung saan ka pa nagtatrabaho, di ba makakamit ka ng tao once in a while na parang, parang may ibang tibok sa puso na nagiging crush nyo ang inyong mga kaklase, minsan nga teacher pa crush nyo eh. O kaya katrabaho, o kaya boss, di ba? Minsan nga aangkas ka lang, crush mo na yung angkas driver mo. Pero yung mga experiences na yan, enjoy nyo lang. Sabi ko nga dun sa kaibigan kong isa, well, naging kaibigan ko na rin siya, no? Pero kakatrabaho ko talaga siya sa drug, yung aking road manager na dating era ngayon. Sana nandiyan ka ngayon, nakikinig. Nagde-date ang isa sa aking mga kasamahan sa Hello, Kurt Hilario. Nagde-date, dating era daw niya ngayon. Tapos, medyo late bloomer. She thinks late bloomer siya. Kasi parang ngayon pa kung kailan magte-30 na siya, 30 na. Hindi pa naman, pero baka magalit sa akin yun. Alam mo yun, 30 na siya or late 20s. Eh ngayon pa lang siyang naglalalandi ng ganyan. So medyo na-heartbroken siya dun sa isa sa mga una niyang nakasalimuha. Kasi hindi lang naman yung crush kasi, di ba? Minsan nagkakaroon kayo, nagkakaigihan kayo eh. Parang, may connection. Tapos nagte-text na kayo, nagchat-chat na kayo bago kayo matulog. Paggising, nagchat-chat, ganyan, di ba? Tapos meron special treatment. Kumain ka na ba? Bakit? Susubuan mo ba ako kung di pa ako kumain? Ha? Naligo ka na ba? Bakit? Sasabunin mo, kukuskusin mo ba yung kuyukot ko? Kung di pa ako naliligo, ikaw ba gagawa nun? Ba't mo tinatanong? Di ba? Mga ganyan. Tapos kikiligin ka. Masarap naman talagang kiligin. Sabi ko sa kanya, nung medyo na heartbroken siya. Sabi niya, tita, anong gagawin ko? Medyo heartbroken ako. Sabi ko, alam mo, okay lang yan. Yakapin mo yung pagiging heartbroken mo. Do not deny yourself the feelings. Tanda mo yun, ha? Minsan may mga feelings na hindi masarap. Heartbrokenness, depression, nalungkot ka, failure, masakit yun sa puso, masakit yun sa dibdib. Pero kailangan mo yung yakapin at i-express. Kung nahihiya ka mag-express ng iyong weakness, magkulong ka sa kwarto. Sabi ko sa kanya, magkulong ka sa kwarto at umiyak ka mag-isa. Because physiologically, pag umiyak ka, nare-release yung negative energy. Kaya nga, di ba, pag naiyak ka, mamaya pagod ka na, tapos parang okay ka na ulit. Di ba? Physiologically, ang katawan natin, nagre-release yan ng hormones pag umiiyak ka, which makes you feel better. And allows you to recover from heartache. Totoo yun. Kaya huwag kayong mahihiyang umiyak. Kung nahihiya kayong umiyak, magkulong kayo sa kwarto o magbuksan kayo ng shower. Magbukas ka ng shower, pabuhos mo yung shower, tapos sumandal ka sa pader at magwalling ka ng basa habang humahagulgol. So anyway, dahil nga medyo nabudol siya nung una niyang date, no, na-scam siya. Diba? Sabi ko, yakapin mo lang kung ano yung nararamdaman mo ngayon. I-express mo siya. Umiyak ka. Girl, after 3 days, okay na siya ulit. Bounce back ng malupit. Ano nga sabi ni Bersex? Bounce back ng malupit. Tapos sabi niya, tita, paano pwede ba, ano ba yan, pag ganyan ba, dapat di ako nagde-date? Sabi ko, hindi.
Mag-date ka na mag-date ka na mag-date na mag-date. At habang nagkakamali ka sa mga date mo, nakikilala mo ang sarili mo. Habang nakikilala mo ang sarili mo, sa susunod, marunong ka na magbasa ng tao. Hindi ka na nai-inlove kung kani-kanino. Ha? Hindi ka na nai-inlove sa mga angkas rider mo. O kaya magdi-deliver lang ng parcel, na-inlove ka na agad. Di ba? Isayaw mo na lang ng isayaw. Dan, sabi nga ni Ama. O, di ba? Di ba? Sabi ni Lela, mali tita po. Bakit mali? Bakit mali? Sabi ni It's me Tina. May friend ako na may crush na almost 5 years pero pinaasa lang. Di ba? Hanggat di siya natututo dyan, uulit lang yan ang uulit. Kaya kasi sabi ko, alam mo, embrace your failures in relationships because matututunan nyo yan. Sa susunod, darating ang panahon, you will meet the right person and you're in the right mindset at marunong ka na mag-handle ng sarili mo at saka ng ibang tao. And you'll get a better relationship out of it sa mga pagkakamali mo. Ay ako, sasabi ko sa inyo, syempre you have to pay the price of heartache. Ganun talaga ang buhay. Hindi ka naman titibay kung hindi ka naman titibok, di ba? So, kailangan patibukin para tumibay. Ganun lang yon. Sabi niya siya, hi Tita Baby, natatandaan niyo po ba ako? Ako po yung nag-drawing ng Minayday niyo sa IG. Yes, Yisha, I remember you. Rosel Felicidario, Tita, pa-advise, natulog yung boyfriend ko sa bahay, tas naapakan niya yung papa ko sa leeg. Anong gagawin namin? Hanggang ba ngayon, apak pa niya yung tatay mo? Ha? Tuloy niya na kamo. Unang-una, bakit sa sahig natutulog ang tatay mo? Bumili ka ng kama. Kasalanan mo yan, Rosel. Pinahihiga mo yung tatay mo sa sahig. Ikaw ang mahiga sa sahig. Ikaw ang dapat maapakan sa leeg. Hi po, sino po pinakamaganda na drag queen? Laila naman. Ang sarap mong murahin eh. Ako? Ano ba yan? Diyos ko. Nabitawan ka ba nung bata ka? Nabagok ba ang ulo mo? Ha? Hindi ka ba pinakain ng maayos? Hindi ka ba naggatas? Ha? Hugas-bigas lang ba ang ininom mo? Ano ba naman tanong yan? Mursha, tumbling ka nga. Bakit? Sino ka para utusan ako? Mukha bang susunod sa katulad mo? Ikaw kaya ang tumambling. Dali, padala mo sa akin yung video mo, tumambling ka, palabas ng bintana, tapos huwag ka na babalik. Ano pong kape nyo? Yung nanununtok. Sabi ni V, nakita kita sa Mitsukoshi, tatawagin sana kita as Madam Baby. Ba't di mo ginawa? Di sana may picture tayo ngayon. Ikaw talaga, V. Sa uli-uli, ha? Huwag ka mahihiya, lumapit ka lang. Tapos, tsaka na kita sasampalin pag malapit ka na. Sabi ni Brew Uribe, do you think Mexicans and Filipinos share similar cultural and social mannerisms? Alam mo, I haven't really met any Mexican. But coming from what I see on TV and yung mga, di ba, culture, ano ba ang mga expression ng culture? Pag nakikita mo sila sa TV, the way they are portrayed by Hollywood. O kaya pagkain. Ha? Pagkain. Ano pa? Pananalita, the way they carry themselves. May similarities, ano? Eh kasi colonized tayo ng iisang tipo ng... Hindi, at saka alam mo, ito alam ko to for a fact. Ang Mexico at saka ang Philippines, nung panahon ng Kastila, nagtatawiran ng barko niyan. Nagtatawiran ng barko. Last year, I was in Iloilo. Nagkaroon ako ng pagkakataon maging host ng kanilang Pride event sa Iloilo. Na by the way, sa mga nasa Iloilo ngayon, papaalala ko lang sa inyo, sa mga nasa Iloilo ngayon, I will be there on June 27 to host your Pride event.
Sa tulong po ng local government ng Iloilo, Iloilo Pride, yes, ako po ang mag-host niyan. So kita-kita tayo sa mga last year, nagkaroon ako pagkakataon na mag-host ng Pride event ng Iloilo. And the good government of Iloilo City was courteous enough na iikot ako sa Iloilo. Pumunta kami ng museums, tinignan namin yung mga ancestral houses, etc. 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 Eh di ba Iloilo was also a Spanish colony. As in, isa yan sa mga baluarte ng Spanish dito nung panahon ng Kastila. Na kaya pag pumunta ka doon, makikita mo yung mga buildings nila, yung mga bahay nila, ang mga may-ari niyan, mga hasenderong Kastila. Okay? Tsaka ang daming gwapo doon sa Iloilo. Tara, magkita-kita tayo sa Iloilo. Andiyan ako noong June 27, tandaan nyo. Eto na! So pumunta ako ng museum. Doon ko natutunan na ang Mexico at saka ang Pilipinas, nagtatawiran ng barko yan. Nung panahon ng Kastila, parang ginagamit lang trade route, no? Ang Mexico at saka ang Philippines, magkagano ng barko. Ito pa, alam nyo ba na ang kamatis, tomatoes, tomatoes, yung pwedeng gawin ketchup maliban sa banana. Hindi pala original sa Pilipinas ang kamatis. Oh, alam nyo ba yon? Ang kamatis galing Mexico. Nung panahon ng Kastila, dinala nila yung kamatis dito. Kaya tayo natutong magtanim ng kamatis. At 'di ba, nasa kultura na malalim na ang ugat ng kultura ng Pilipino na nagluluto ng may kamatis. Halos lahat ng ulam natin ginisa, 'di ba? Oh, natutunan ko yun. Nagulat ako na ang kamatis pala hindi pala endemic sa Pilipinas yun, wala palang kamatis dito. Nakuha natin yun sa Mexico. Sila rin, meron din silang mga nakuha from us, mangoes, nakuha from here papunta doon. So, do you think Mexicans and Filipinos share similar culture and social mannerisms? Maybe, 'di ba? Sa aking mga observation, hindi naman ako historian or ang tawag doon, anthropologist para aralin ang mga kultura ng bawat grupo ng tao. Pero at least alam ko, yan, nakuha ko yan sa museum. Okay. Bago tayo mapunta sa usapang budulan, fake news at saka scam. Ang dami yung napupulot sa akin, ano? Alam niyo na kung paano kayo makaiwas ng scam pag kayo ay magbo-booking ng hindi booking, Hindi booking, hindi pa tapos yung sentence ko. Pag kayo ay nagbo-booking ng resort. Tapos, kikwentuhan tayo kanina, mga pag nabubudol ka ng crush mo, nalalambing ka, 5 taong ka nang may crush dun, ginagamit ka lang, ika nga nung isa sa inyo. Di ba? Sabi ni Bru Uribe, I work on a ship, on a rocket ship. And I truly believe we are made of the same root. I see you and I see myself. Thank you. Can I look at you? Hello, Bru. Thank you for the generous insult. I love you. Thank you so much. You are always welcome here, Bru. And if you had the opportunity to travel here in the Philippines, where are you from now? You're in the ship, but where are you based? Are you Mexican? Let me know if you're Mexican. You know, I love Mexican food. Can I just, Mexican food. Not too spicy, but I love Mexican food. So when you had that chance and the opportunity to visit the Philippines here in Metro Manila, our capital city, hit me up. I will bring you around. Okay? Look for your tita baby. Laila, tita, I like your hair. Ito? My blonde hair? You like my
My curly blonde hair, you like it? Hello, Lenny White. Oh, hindi na pala pink si Lenny. White na pala siya. Hello. Sabi ni Walterina, anong nakain mo tita baby, ba't napaka-energetic mo? Lagi naman akong ganito pag nagla-live ako eh. So for those who do not know how to speak Tagalog, one of you is asking me, what have I eaten? I'm very energetic tonight. Well, tita baby is always energetic, especially when she is online. You know why? Because I'm an extrovert. This is an extrovert energy exchange. Hindi nyo alam. You do not know. I am already absorbing your life force. Mamaya kayo tulog, plastado. Ako gising. JC Bianco, how old are you? How dare you ask a woman her age? You do not ask a woman her age. I'm 40. Did you get that? Tita baby, anong favorite mong singutin? Katingko or poppers? Ay, katingko on the right, poppers on the left. Sabay. Speaking of, meron ako dito. Saan na yun? Hindi poppers ha. The Lauren Pablo on IG, Tita baby, mag-guest ka ba sa Transcom? Ay, you have to invite me. Nobody has invited me. How dare you? You're missing a lot if you're not inviting Tita Baby. Machika, matips sa mga starting drag queens, sabi ni Machika. Alam mo, Machika, ang unang-unang tip ko sa'yo, do not overthink. Kasi when you're starting to do drag, aaralin mo na yan. Anong pangalan ko? Anong itsura ko? Anong aesthetic ko? Ano yung branding ko? Iisipin mo na lahat. Wag. You will discover it along tips Tita Baby as part of Yes O Youth for Environment on School Organization. Ano? Naguluhan ako sa tip. Ano ititip ko sa iyo? For environmental school tips as part of Yes O Youth for Environment on School Organization. Anong ititip ko sa iyo? Maghugas ka ng hands. I love you, Machika. Thank you so much for being here. Magandang gabi sa inyo lahat sa mga bagong pasok dito. Alam nyo, ang chika ko sa inyo kasi, ang usapan ngayon, usapang na fake news na budol. Usapang na scam. Na-scam na ba kayo? Nakwento ko sa kanina, nagbubook ako ng resort. Ng beach resort. Bubook ako ng beach resort. Ay, dahil, scam pala yung fan page. Buti hindi pa ako nagbabayad. Magbabayad na ako dapat eh. Nalaman ko na scam sila kasi parang may galawang gano'n ha, you trust your instincts, may galawang hindi ko maintindihan. Ayaw mag-video call pero nang bilis mag-chat. Gusto agad ang bank account, personal account online. As in ano ba yung GoTime, doon daw ako mag-deposit. Gusto full payment, ayaw 50%. Pag hindi daw ako nagbayad ngayon, ibibigay daw yung kwarto sa iba. Pine-pressure pa ako. Ay, sabi ko, nagduda ako. Boogs, scammer. So, sa awa naman ng Diyos, nahanap ko kung saan siya nakatira. Sinunog ko yung bahay nila. Hello! I got married, angel of your dreams. Congratulations to you, angel of your dreams. I hope you met the man or the woman of your dreams. Sabi ni Joseph Dom, ito medyo makabagbag damdamin yung tanong. Paano umamin sa magulang ko na ako'y isang bakla? Kasi nahihirapan ako na umamin sa aking magulang.
Joseph, seryoso yung tanong mo, sasagutin kita ng seryoso. Malalaman mo kung kailan ang tamang panahon at saka ang tamang paraan. So kung hindi ka pa confident sa iyong paraan at panahon, ibig sabihin hindi mo pa panahon. Huwag mong gagawin. Okay? Number 2, alam niyo bang ako, sa tanda kong to, buhay pa naman ang mga gulang ko, hindi ko kinailangan mag-out. Hindi ko kinailangan, Mom, Dad, I'm a woman. Hindi ko sinabi yun. Walang ganon. Ginulat ko na lang sila na meron akong boyfriend. Sa Christmas reunion, dinala ko boyfriend ko. Boyfriend ko nga pala. Wala na sila nasabi. So minsan, alam mo, yun ang nag-work sa akin, di ibig sabihin na mag-work yun sa'yo, ha? Alam mo yon, hindi mo kailangan mag-out kung hindi kailangan. Pag hindi ka pa ready, huwag mong gawin. Malalaman mo yan. Trust me. Between the two of us, ikaw ang makakaalam kung kailan ang best time, tsaka ikaw makakaalam kung kailan ang best way. So, hindi mo yung matatanong sa ibang tao. Malalaman mo yan. And trust your gut. Okay? Denver Carlos from Buena. Nasan sila Maxi? Aba, ewan ko. Mukha ba akong yaya? Galang ba ang apelido ko? I-message mo. Tanungin mo, hi Maxi, nasaan ka? Kurt Hilario, usapang scam. Sabi ni Kurt, tita, na-scam po kami ng classmate ko last year. Asa na yon? Nawala. Tita. Kurt, ulitin mo yung message mo. Bigla na lang nawala. Hoy, nakakainis. May 480 pesos na babayaran sa airport sa immigration. Tama ka, JSPH? Alam nyo bang may usap-usapan na tatanggalin ng airport tax? Diba? Ang travel tax. Ang travel tax hindi daw dapat yan ina-apply. So, di ba nagbabayad na ng travel tax pag bumabiyahe? Tatanggalin daw. May usap-usapang tatanggalin. Aba ngayon, maglalagay ka ng 480 pesos para sa immigration. Teka muna. Nakakalokohan na tayo Ang laki-laki ng binabayad natin, mga mamamayan, sa tax. Nagbabayad pa rin tayo sa mga kung ano-ano. Tapos malalaman mo, nanakawin lang naman. Huwag mong initin ulo ko, JSPH. Sabi ko sa'yo, gabi na. Gabi na, huwag mong initin ulo ko. Kutsara ang hawak ko, hindi kutsilyo. Overnight oats. Yan, ano ng tita yan? Ano yung overnight oats? Yung hanggang bukas ng umaga, kinakain ko siya overnight. Di ba ang oatmeal, di ba ang oatmeal hilaw? Pinakukuluan yun, di ba? Papakuluan mo, gagawa ka ng oatmeal, lalagyan mo ng gatas, asukal, o kung mga fruits and vegetables, kung ano mang gusto mo lagay. May oatmeal ng arroz caldo, di ba? Anyway, so, there's another way of preparing your oats. It's called overnight oats. Ilalagay mo sa isang jar. Meron itong mga recipe. Ilalagay mo ng jar, overnight oats. Tapos meron yung yogurt, meron yung milk, meron yung honey, at saka konting asin. Tapos pwede mo lagyan ng fruits, blueberries. O kaya minsan pwede mo lagyan ng chocolate. Ganyan. Tapos, overnight yon ilalagay mo sa rep, kinabukasan mo kakainin. Yun ang tawag doon, overnight oats. Masarap siya. Tita baby, pangarap ko maging drag queen. Sino pumipigil sa'yo? Ha? Sino pumipigil sa'yo? Alam mo ba, ikaw lang ang pumipigil sa'yo. Ang mga fears mo lang pumipigil sa'yo. Unti-untiin mo na. Kasi bago naman ako naging drag queen, pareho tayo ng pakiramdam. Gusto ko mag-perform, gusto ko maging queen, gusto ko maging beautiful. Gusto ko maging iconic. Gusto ko maging Carreño Brutal. Gusto ko maging tita ninyong lahat.
Pero syempre sa simula, natatakot din ako. Bakit? Kasi we are breaking boundaries. We are breaking gender stereotypes. Di ba? We are breaking social norms. So may fear yan. Pero once you're over fear, believe me, ma-addict ka sa courage. Tita Baby, hi po. Hello, Fauket. Fauket. Hello, Fauket eh. Tita Sol, Mare, Tita Sol. Tita Baby, I'm a big fan of yours. Sobrang na-inspire po ako sa inyo. Thank you very much. Nakakataba naman ng puso yan. Para kang kolesterol. Nakakataba ng puso. Thank you so much. Ma, nalaman ko yung kasaysayan mo. Wow, kasaysayan. Sige nga, Denver Carlos. Fonbuena. Ano ang kasaysayan ko? Dali. Gusto ko malaman. Tita Baby, isang advance good luck para sa darating na pasukan. Advance good luck sa'yo, pero walang good luck na kahit ano pang good luck ang bibigay ko sa'yo kung hindi ka magtatrabaho for your grades. So, 95% yung trabaho mo, 5% yung good luck ko. So, good luck. Tita Baby, how long ka po nagme-makeup? Pag gusto ko ng maganda ako, o pag nag-experiment ako, mga 2 oras yan, nagme-makeup ako. Pero pag kunyari, basic lang, kahit mga 1 hour and a half, pwede na. Laki kasi ng mukha ko eh, so medyo matagal. I love your words of wisdom. Thank you, Jill. Popstar 101. Gusto ko na wala na naman. Hello, Papa mo. Sabi ni Popstar, Tita Baby, nagka-love life ka na ba? O sana naman ano? Sa ganda kong to, wala naman nagkaroon ng... Tapos di ako nagka-love life. Sayang naman ako. Apakaganda ko, apakatalino ko pa. Ang talented ko pa, ang bango ko pa. Kung naamoy lang ako ngayon. Amoy ginisa ako ngayon. O, di ba masarap yung ginisa? Pag gising mo sa umaga, tas may amoy ginisa, ang bango, ang sarap. Parang ganun ako ngayon. Amoy ginisa. Oo, may love life ako. Di ba may boyfriend nga ako? Magkasama na kami for 9 years. Oh. Biri mo, 60 na siya. Bata. Charot. Hoy! Kayo ba? Pumunta na ba kayo sa YouTube ng Tita Baby nyo? Na pinanood nyo na ba yung episode 1 ng The Tita Baby Show? Panoorin nyo, kasama ko doon si Christian Esguerra, si Mighty Magulang, at saka si Makoy Dams. Pinag-uusapan namin ng budol, scam, tsaka fake news. Ang dami ko natutunan dun sa 3 yon. Kahit ako kasi nabubudol tayo, di ba? Nabubudol ako. Nape-fake news ako. Nai-scam ako. Ang dami kong natutunan sa kanila kung paano ka makaprotektahan ng sarili mo sa scam. Kala mo kasi magaling ka na eh. Minsan, ay, alam ko na yan. Hindi naman ako nasa scam. Girl, muntik din ako ma-scam nung isang araw. Nakatanggap ako ng email. Oh. Hi, this is ganyan-ganyan. We'd like to invite you for a collaboration. May ganon. O kaya, hi, we're from YouTube. You are ready for monetization. Click this website. Click this link. May ganon. Naku, scam. O kaya yung mga, kunyari, hi, this is from Meta, the team of Meta. Your Facebook account is ready for your badge. Please click this link. May ganon. Huwag kayo magkiklik ng link basta-basta ha. Actually, huwag kayo mag-click ng link period sa loob ng email. Maliban na lang kung kakilala nyo yung nagbigay. Ha? Pag nakatanggap kayo ng, hi, this is your Tita Baby, please click this link and you will get 10,000 pesos for free from Tita Baby.
Scam yun. Hindi ako mamimigay ng 10,000. Tsaka hindi ako mag-i-email sa inyo. Umasa kayo, ha? Nay, good luck to your upcoming competition in 2027. RuPaul's Drag Race. Huwag ka dyan mag-good luck sa 2027. Mag-good luck ka sa 2028 kasi tatakbo akong presidente. Ha? Nabibwisit na ako sa Senado eh. Gusto ko nang sakalin lahat ng mga tao dyan. Maliban dun sa iba, no, na gusto ko na matalino at saka mukhang totoo naman ang serbisyo. Diyos ko, tatakbo akong presidente. Ikukulong ko silang lahat. Boto nyo ako, ha? Maxi Anderson Babies. Anong meron sa June 6? Anong meron sa June 6? Charot! Vote for Tita Baby for President. Vote for Tita Baby. Tandaan nyo yan. Aabang ko ang boto nyo. Aasa ako sa mga boto nyo, ha? Bumoto kayo ng tama, bumoto kayo ng tita. Gusto nyo yun? Bumoto kayo ng tama, bumoto kayo ng tita. Tita Baby for President 2028 and forever. Anong number mo sa bolota? Number 1, 2, 3, 4. Para madaling tandaan. Lavender. Nagbago ka na naman ng pangalan, Lavender. Moonlight in Vermont. Bago ba yan? O matagal na? Kung yan ay bago mong pangalan, matagal na, hindi siya nagre-register sa utak ko. Ang haba kasi. Kasi, shoutout sa'yo. Tandaan mo, kasi, ha? Hindi ka muna papasok sa school. Mami, huwag ka maingay. Huwag mo muna papasukin si Cassie sa school. Hindi Cassie, hindi ka papasok. Sabi ni Kevin Estolano, Tita Baby, honest question, how can LGBTQ couple be married by you officiating them? Kasi di ba dito sa Pilipinas, unfortunately, wala pa tayong law that is applied to legally binding to same-sex individuals as a married couple. Yung mga in-officiate ko at saka mga hinost ko na LGBT weddings, ceremonial na lang yun. For example, meron akong in-officiate na wedding sa Batangas, sa Pico de Oro. Sa abroad sila kinasal officially. So sa UK, sa London official sila. Kasi doon legal ang gay marriage. Official sila doon. So they're married there. Eh yung asawa niya Pinoy. Yung isa British, yung isa Pinoy. So yung Pinoy may pamilya dito sa Pilipinas, di ba? Alam ka naman pali-pali niya lahat yon sa London Bridge. Falling down na nga. So, sila ang lumipad dito, nagpa-party sila sa mga Pinoy niyang relatives. Tsaka nag-renew ng vows. So, parang nag-officiate lang ako ng ceremonial wedding. Pero alam nyo, that's a very powerful ceremony. Ha? Huwag niyong i-discount. Kahit na kunwari, hindi pa legal, and you want to get married, tawagan niyo ako mag-o-officiate. Ako rin mag-host ng reception, ako magpa-perform sa reception. Gusto niyo ako na rin na magluto sa catering eh. Ha? Sama niyo ako sa honeymoon. Si ano to? Sa Aimon, alam mo, sa Aimon naduduling ako sa pangalan mo. Akala ko malabo na yung mata ko kasi parang sabi ko, bakit parang ang daming letter A? Akala ko naduduling ako. Yun na pala talaga pangalan mo. Simon, hello! Shout out sa'yo. Anong political color mo, tita? Red, white, and blue. Stars over you. And the three stars and the sun. Di ba?
Yun ang political color ko. Kung ano makakabuti sa Pilipinas at saka sa inyo, mga lintik kayo. Kung ano makakabuti sa mga kinabukasan nyo, yun ang aking desisyon. Nagkakataon lang, no? Parang leaning towards one color. Yung mga tamang tao na magpatakbo nitong bansa na to. Hindi ko naiintindihan. Panoorin nyo yung Senado kung hindi kayo mabwisit. Piruin mo, may senador, hindi alam ko anong force majeure. Hindi mo kailangan maging senador para malaman mo yun eh. Di ba? Ang gera daw force majeure. Parang yung force majeure yun, tao gumawa ng gera. Huwag mo nga akong kausapin tungkol sa politics, umiinit ulo ko. Ha? Diyos ko, kailangan ko kumain ng oatmeal para ma-absorb yung cholesterol ko kasi tumataas. Ay! Thank you so much. Tandaan nyo, total nandito na rin kayo. Make sure that you follow your tita here on the TikTok. Like and share this live. Matatapos na tayo na few. Like and share this live. And make sure you follow your tita here on the TikTok. Ha? At magkikita-kita tayo ulit soon. Papaalalahanan ko lang kayo. Today is the premiere of the Tita Baby Show. Pumunta kayo sa YouTube. Hanapin niyo po yung Your Tita Baby. At meron po tayo diyang first episode, unang bagsak ng The Tita Baby Show, kung saan pinag-uusapan namin ng mga hard-hitting topics in a very light-hearted way. Siyempre ako yung nag-host so kailangan magmahadira ako doon. So, binabarubal ko yung aking mga guests. Pero promise, pag natapos nyo yung episode, marami kayo mapupulot. Kasi dami ko rin natutunan. Parang ano siya, how does a tita or anybody live in the modern world? Parang ganon. Pasensya na, no? Ang mga guest ko lang naman mabibigat. Christian Esguera, Makoy Dubs, at saka Mighty Magulang. Tinimbang ko silang tatlo, mabigat. So that's episode 1. Pero abangan niyo yung mga susunod na episode. Ha? Hindi lang naman yung isang episode. Painit lang po ang topic at saka pabigat lang po ng pabigat ang aking celebrity guests. So abangan nyo yan. Please subscribe on my YouTube channel, Your Tita Baby, and make sure you watch, like, subscribe, and follow the Tita Baby Show. Ha? Naintindihan nyo ba yon? Na-high blood na ang Tita Baby nyo. Oo, sus Maria Joseph. Ay, ako. Meron pa ako isang kwento sa inyo. Total, nasa usapan na naman tayo ng mga senador. So may naglabas ng video. Totoong video to, as in news organization, journalism. Kasi nung 1990s, itong senador na to, nakulong dahil nahulihan siya ng illegal firearms. Nahulihan siya ng illegal firearms, kinasuhan siya, at saka arestado siya, ikukulong. Kasi bawal yun, illegal nga Diba? Illegal possession of firearms. So in-interview siya, alam mo ba sabi niya? Hindi ko nga ho alam baka pagsubok lang po ito. Hindi pagsubok yan, ikaw may kagagawa nun gumawa ka ng illegal possession of firearms. Dahil gumawa ka nun, siyempre meron yung resulta. Nandun ka ngayon sa resulta nung ginawa mo. Paano naging pagsubok yun? Ikaw may kagagawan. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba? Kung saan nagagaling yung kulo ng dugo ko? Anyway. Kaya kung ayaw nyo kumulo ang dugo nyo, pinapromise ko sa inyo, manood kayo ng YouTube ko. Hanapin nyo yung The Tita Baby Show. Meron akong live studio audience. Parang Ellen DeGeneres, Oprah, parang ganon. Ang i-interviewin kong unang-una si Whitney Houston. Di ba? Patay na yon pero binuhay namin para lang ma-interview ni Tita Baby. Ganon ako kalakas.
Sabi ni Moonlight, magsasabatikal ako sa work para makikampanya lang sa president. Ha? Tandaan nyo, 2028, Tita Baby for President. Bumoto ng tama, bumoto ng tita. Bye, Walterina. Love you. Kita-kita tayo ulit. Lobat na daw. Ang bata mo pa, lobat ka na. Ako nga, gising na gising. Juno, hello. Pa-shout out. Juno, shout out to you. Bye, Adja. Good night. Neil, I vote for you for the position of 69. Sino ka? Yung 6 o yung 9? Sabi ni McCoy, kailan ka upload ng podcast, tita? Pumunta ka nga sa YouTube ko ngayon, meron na nga. Talk show, ano ba? Paulit-ulit. Punta ka doon. Meron na. Hanapin niyo yung The Tita Baby Show. Sabi ni Prince Jinri, force manure po yun. Alam mo, gusto ko nga siyang sampalin na sabihin ko yung naramdaman mong yun, force madir. Yung puwersa ng, naramdaman niya yung puwersa ni Madir, no? Sinampal ko sa pak! Force Madir. Hi tita, I support you until now, pero hindi pa kita nakikita sa personal. Bakit? Saan mo ako nakikita? Sa impersonal? Ay, kasalanan mo yon. Hindi mo ako pinupuntahan kasi. What will be your first project as President, Tita Baby? Ay, alam mo, unang-una na, school project. Yun ang una kong gagawin. Na ako nagbibiro. Gagawin ko ang school project. Parang kayo lahat gumagawa kayo ng school project, di ba? Pero ang project ko is school. Kailangan natin i-improve ang ating school system dito. Para yung mga bata lumalaki ng tama, marunong mag-isip, marunong bumoto. Hindi yung artista na naman iluluklok nyo. Hindi yung ang ilalagay nyo dyan, political dynasty. Hindi yung ang ilalagay nyo, inabutan kayo ng 500 sa Pasko. Yun ang iboboto nyo, Sus Mario Jose. So, ang una ko is school project. Improving the school system. School project. See you, Tita Baby, sa Snatch Game. Wala ako dun. Hindi ako ang inimbita dun, si Kamatayan. Ingat ka. Siguraduhin mo ang uuwian mo, bahay ha. Hindi mo si Leo. Excited na ako sa Snatch Game. Magkita-kita tayo lahat. Kailan nga yun ulit? Hindi ko na nga maalala eh. Sa dami nang nangyayari sa June, hindi ko na alam kung ano yung schedule ko. Tangi ka Eno, hindi naman ikaw eh. May kanina Juno. Pwede ikaw din. Shoutout sa'yo Eno. Akala mo ikaw lang ang dulo ng pangalan? Thank you for the roses. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat po. Bago tayo maghiwa-hiwalay, no? Malapit na matapos ang aking live. Kasi mauubos na yung aking overnight oats. Mag-overnight na talaga siya. Kasi 11 kemerot na eh. Love you, ma. Love you, Percy. Tita, nga ng principal naming Bastos. Bakit? Anong ginawa ng principal mong Bastos? Ha?
Anong ginawa? Umutot? Bastos nga! Hello, Cardinal Marco. Ipagdadasal ko yung pangarap mo na magkaroon tayo ng picture together. Anong kinakain mo, tita? Overnight oats, oatmeal. Kasi alam mo, ang tita, sa atin lang ha. Ang tita kasi constipated, kailangan ko mag-oatmeal, mag-fiber. Tita, akala ko talaga di ka mananalo, yung kalaban mo si Zimba. No, maraming maling akala. Isa na yan. Hello, hi official Zisalian. So magtubig na tayo. Good luck sa'yo, Dropey. This coming June 8. Dapat ako ang gino-good luck nyo dahil meron akong bagong talk show. Tita baby, good luck sa bagong talk show. We hope you all success, booked and blessed. Good luck sa'yo, tita. We love you. Ganon! Dahil nga may bago akong talk show sa YouTube, The Tita Baby Show. Panuorin nyo naman yun, please. Like, share, and subscribe. And make sure you follow your Tita Baby not only in the YouTube, but also here in the TikTok. Happy birthday, Sean. Sean, kahit July 4 pa. Layo-layo pa eh. July 4 ano? Sana 2027. 2028 ba? So ngayong taon, hindi mo na kita babatiin ha. Thank you, it's friends. Feel ko mi, mabebetan ka ni RuPaul. Ha? Taken na ako. Charot. Tita, punta ka po dito sa Pililla Rizal. Makapag-picture naman lang po tayo for the first time. Ikaw may gusto makapag-picture sa akin? Ako pupunta ng Pililla Rizal? Ikaw pumunta dito! Ha? Ako, matanda na ako, masakit na yung tuhod ko, mapupuntahin mo pa ako dyan. Ikaw talaga, Cardinal Marco. Sinasabi ko sa'yo, ha? Pinahihirapan ang puso ko. Pangarap ko rin yan, makapunta ng Pililla Rizal. Ito na, nakikita ko na ang universe. Maraming salamat sa inyo. See you sa Sinech. Thank you, A. And I hope you enjoy the show. Excited na ako mag-Sinech. Na-miss ko ang kasama ko doon. Nami-miss ko sila. Sila Eva, sila... Sino nga ba yung kasama ko? Si Minty, si Eva, si... Kiana, nami-miss ko si Kiana. Si... Katkat, si Beshi. Love ko yan, si Hana. Sino ba? Meron pa ako nakakalimutan. Si Vinyas. Masaya to. Kita-kita tayo ha. Tita, when po kayo mag-film ng All Stars 12? Slation Royale Season 2. Magja-judge na ako doon. Sa tanda kong to, ako na ang magja-judge nun. Yung alin, Jana Dab, ano ang na-screenshot mo? Ang dami kong ginawa, ano na-screenshot mo? Sabi ni Kino, Tita, totoo ba yung prinank mo si Popstar na may lolo kang taga-England? Oo, hindi lolo, lola. At saka hindi lang basta-basta taga-England. Yung Queen of England, si Queen Elizabeth,
The second, sinabi ko lola ko yun. Naniwala siya. Hi Tita Baby, kasama ako sa Dean's List. Should I get a congrats? Of course. Yes siya, congratulations tayo. Dean's Lister ka. Sabihin ko lang sa'yo ha, pag ikaw natapos sa school, dapat kung ano yung natutunan mo sa school, sa pagiging Dean's Lister mo, ay mapakinabangan mo sa totoong buhay. Ha? Meron kasi mga estudyante galing-galing sa school. Paglabas ng school, hindi na nila alam gagawin nila. Di bali siya. Pag dumating sa panahon, andito lang ang tita. Ha? Mag-message ka lang sa akin. Tita, pabili ko po sana ng school supplies po, tita, please po. Ano gagawin ko? Meron ako dito mga lapis. See you sa July 4, tita. Ano ba yung July 4 tsaka July 6? Hindi ko nga alam kung anong meron din eh. Dan, nasa Marikina pa rin mo ba? Gusto mo puntahan kita sa Marikina? Pwede din naman. Huwag lang sa Pililla Rizal, malayo na yun eh. Latina Royal. Basta sobrang Latina, sasali ako dyan. Hello Dan, biggest fan. Hello. Kanina nga may nagsabi siya daw ang biggest electric fan. Eh, ba't ang init? Ba't ang init pa din kung siya pala pinakamalaking electric fan? Di ba? Tita, totoo bang 19 ka? 1920? Hindi 1978. Matanda na din yon. Computin mo, 1978. Good evening, Bayaw Keso. Tita, na PL kita nun, Tita Baby. Hello Percy, na PL mo ko? O na TL ka sa akin? Charot. Pang G12 po, ay, ang bilis, di ko na mabasa yung mga, ang bilis, ang dami yung sinasabi, lumilipad yung mga, sobrang flawless ng drag mo, Tita Baby. Thank you. Sabi ni Show Jana Dump, Tita, support ka ba sa Maxiana? Support ako, ipakukulong ko sila. Lavender, I love you, I miss you. Good night. Punta ako ng Iloilo on June 27 sa mga nasa Visayas. Baka pupunta kayo ng Iloilo on June 27 for Iloilo Pride. Andun po ako. Thank you so much sa local government ng Iloilo for another year in Iloilo and I love your city. Wala akong halong kemerot. Totoo yun. I love Iloilo. Ang ganda-ganda sa pagkain. The people are so nice. Sabi ni Moonlight in Vermont, mag-Cebu ka ulit please. Oo. Tsaka na pag hindi ako magbabayad ng eroplano, ang mahal ng gasolina ng eroplano ngayon eh. So 48 ka na tita, malapit ka na magka-discount. Oo, excited na ako doon. Tsaka makakuha ng libreng cake sa birthday ko. Birthday ba ni Hana ngayon? Ba't hindi ako iniimbita? Birthday pala niya. Eh di siya mag-celebrate. Birthday pala niya eh. Thank you sa bibingka. 11:23 na. Tigilan natin to. Gabi na. At marami pa kayong pwedeng gawin sa buhay nyo ngayon hanggang mag-12 midnight. Ha? Basta tandaan nyo, please make sure you follow your tita here on the TikTok. Sa susunod na magla-live ako, please share and like this live para masaya ang chismisan. Speaking of chismisan, make sure that you go on your Tita Baby's YouTube channel.
your Tita Baby's YouTube channel. Please, tigilan mo ako notification. Please go to YouTube channel, my YouTube channel at Your Tita Baby, and watch the first episode of The Tita Baby Show, kung saan interviewin ko at kakausapin ko, makipagmarehan ako, tsikahan kay Christian Esguerra, isang Batikan at premier journalist na dating anchor ng ABS-CBN, at si Makoy Dubs and si Mighty Magulang na dalawa lang naman sa pinaka-top influencers natin sa social media. So, panoorin nyo ang first episode ng Tita Baby Show. Please make sure you subscribe to Your Tita Baby's YouTube channel at marami pa akong bagong episode na ihinain para sa inyo. So, maraming salamat sa mga nagtiyaga na nandito ngayon. Bago gusto nyong pahabol ng mga flowers, ng mga roses, ng mga corona, ng mga puso. Ilabas na yan. Ilabas na. Ha? Sana magkita-kita tayo ulit. 11:25, I have 5 minutes bago ko matulog. Pag nag-11:30, sakto tulog ako. Bye, Tita. Bye, Eno. Hi, Tita Baby, sabi ni Evan Ramos. Hi. Evan or Evan? Evan Ramos. Mathematics. Mathematics. Pabati ko birthday ko mathematics. Mathematics. Mathematics pala. Happy birthday sa'yo. Happy birthday, mathematics. Bye, Tita. Mag-rewatch ako ng Drag Queen Philippines Season 3. Ano yung Drag Queen Season 3? Ano yung Drag Queen Philippines Season 3? Walang ganun. Drag Race Philippines Season 3 meron. Ikaw talaga, Eno. Eno ka, Eno. Ano ka eh? Lychee, I love you, Tita Baby. I love you, Lychee. Guys, please vote for Gazini. Bakit? Matakbo bang presidente si Gazini? Senator o mayor? Ano ba? Thank you, Lychee. Favorite din kita. Tita, mainit na naman ulo mo. Maglusertan ka na. Oo. Matulog na kayo. Thank you so much. This has been your Tita Baby. Ang tita nyo Karinya Brutal. Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong live. Maraming salamat. I shall see you again. Ingat kayo. The weather is changing. Umuulan, kumikidlat at kumukulog.